na kahit man lang po yung overvotes na lang ang buksan ng COMELEC. Total, alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan. Well, tulad ng nabanggit ni Attorney Jimmy, Attorney Vic at saka ni Attorney Bobet, no? Itong umiiral na sistema ng pagboto, pagbilang at saka pag-canvass hanggang sa madalas sa National Board of Canvassers sa COMELEC, napaka-depektibo talaga. Nakita ko mismo, naranasan ko mismo sa eleksyon na ito, yung itong teknolohiya, itong makina na kinuha ng Commission on Election ay questionably talaga. Mismo ako nakaranas, experience. Bumoto ako, pinilapag ko yung balota, may ingat ako, hindi nagkaroon ng overvote. No? Sinaksak ko yung balota, sa makina, ayaw kainin, inulit-ulit, ayaw kainin. So tinawag ko na lang yung chairman ng BEI, ikaw na nga yung maglagay sa balota. Kinain naman yung balota. Paglabas ng resibo, blanco. Wala. Tapos, merong silang ginawa, yung card na hawak ng chairman ng BEI para maka-issue ng receipt. Ando doon yung technical person ng COMELEC. May lumabas na resibo. Ang resibong lumabas, yung mga kandidatong hindi ko binoto dahil sila ay kandidato sa kabilang partido, kabilang grupo. Sa senador, wala kahit isa sa amin ang lumabas, pati pangalan ko wala. Doon sa mayor na kandidato yung asawa ko, hindi rin lumabas yung pangalan, iba yung kalaban ang lumabas. Yung mga kandidatong konsihal doon sa amin na hindi ko naman binoto, sila rin ang lumabas. So inulit na naman. May lumabas na namang resibo. Iba na naman na lumabas na resibo. So, kung ako mismo ay naging biktima nito, ako mismo, nakita nyo naman sa aking inilabas sa Facebook at TikTok account. No? So, pinirmahan ko na lamang yung mga 3 resibo na yon at iniwanan ko sa BOI. Ito, maliwanag na yung sistema ng inadapt ng komisyon, teknolohiya na ginamit po dito, hindi nagbibigay ng tama na aktwal na lalabas yung boto ng ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, democracy is sacred only if the votes of the people will be properly counted, canvassed, and the result will be those who deserve to be elected will come out. Hindi po ganun ang nangyari dito. At hindi namin sinasabi na lumabas kami ngayon because we believe that we won the election or what. Lumabas po kami ngayon para hindi namin pwedeng i-frustrate yung daan-daang libo o milyon ng mga botante na tingin po nila ay talagang maanumalya itong halalan na ito, depektibo itong mga makinang ginamit at hindi lumabas yung tamang kagustuhan ng ating mamamayan. No? But we are not here to ask for deferment of the proclamation or to stage an election protest or what. No. Andito po kami para sabihin sa mamamayang Pilipino, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, kung depektibo naman itong sistemang umiiral sa pagboto, pagbilang, pag-canvass, ano pang sasabihin natin? May demokrasya pa ba sa Pilipinas kung ganito yung sistema ng eleksyon? So tulad ng sinabi ni Atty. Vic, panahon na naripasuhin natin itong mga umiiral na mga batas, patakaran pagdating po sa halalan. Kung gusto pa po natin manatili ang tunay na demokrasya na sistemang umiiral sa ating bansa. Iyon ang dahilan kung bakit po kami lumabas po ngayon. Para ipahayag yung aming damdamin at damdamin ng mga milyon-milyong Pilipino na nakita nila
kung ano yung sistematikong pattern na lumalabas na resulta ng eleksyon. Sabi nga nila, too centralized the system, kaya too centralized din yung defects. Alam po ninyo sa Amerika, na lagi po nating binabanggit na siya yung ating sinusundan pagdating po ng usaping demokrasya at saka free, orderly, and honest election. Bawat estado sa Amerika, may kanya-kanyang sistema ng pagboto, pagbilang at pagkantas. Actually, kahit na within the state itself, let's say for example sa state of Florida, in every county, on every city, magkakaiba pa rin yung sistema ng kanilang pagboto. To make sure na hindi magiging centralized yung dayaan or centralized yung pagdepektibo yung sistema. Centralized na depekto ang mangyayari. Yun ang sistema natin sa Pilipinas. At itong technology na ginamit po ngayon sa eleksyon na ito, hindi pa po ito nasubukan sa ibang bansa. Dito nila unang sinubukan itong technology na ito. Ewan ko kung saan gawa ito. Kung gawa ito sa Korea, sa Amerika, o sa Europa, o sa China, o sa Japan. Pero ginawa po yung Pilipinas na guinea pig. Experimental dito sa Pilipinas. Kumita lamang po yung may-ari ng kumpanya dito. At ginamit po nila itong sistema dito sa Pilipinas nang sa ganon ay may maipakita sila eventually na meron silang eksperyensya sa naganap na halalan sa isang panig ng mundo na babanggitin natin Pilipinas. Yun lamang po ang talagang nakakasama ng loob na itong ating mga kababayan na umaasa na mabibilang yung kanilang boto ng tama, hindi po yun ang nangyari dito sa halalan na ito. Hindi po namin sinasabi na si Atty. Vic, Atty. Bundok, Pastor Kibuloy o Atty. Lambino nanalo po kami sa halalan. Hindi po. Hindi namin clinic-claim po yun. Ang clinic-claim lamang po namin dito ay hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. At ito ang masakit dahil wala tayong recourse. Yung Commission on Election lamang po kasi ang isinasaad ng ating saligang batas as the last agency which can decide pagdating po rito sa mga issues tungkol po dito sa election na ito. Otherwise, you go up to the Senate Electoral Tribunal kung gusto mong magprotesta or eventually to the Supreme Court. Hindi po natin kakayanin ang gastusin sa ganon. Kami ngang tatlo rito, wala po kaming ganong karaming pera kaya wala po kaming political advertisements sa television, sa radio. Tiyaga na lamang po kami sa inyong mga vloggers ng social media account. Wala po kaming kasamang mainstream media sa aming pag-ikot-ikot. Samantalang sa kabila, siyempre, sila ang pinunduhan. Sila ngayon ang sinamahan ng mainstream media. Kaya mas nakilala yung mga ibang kandidato kisa sa amin. Lalong-lalo na pagdating sa election protest. Magkano yung gagastusin pag nag-file ka ng election protest, Atty. Torion? Aabot ng mga 300 million pag nag-file ka ng election protest. Bakit mo pa naman gagawin yun? No? Wala nga tayong 3 million eh. Paano ba yung 300 million? So yun po yung dahilan kung bakit po kami lumabas ngayon. Gusto ko rin pong sabihin na nung kandidato pa kami, nag-motion na kami at nag-reiterative motion na kami sa Supreme Court to simply apply and enforce the law on manual count. May gusto rin po kaming i-correct sa public perception. Though we use the term manual recount loosely, the technical term, we have all erroneously used that loosely. The technical term is manual count, hindi po recount. We are asking for a manual count dahil wala namang i-recount. Gusto lang po namin na ibangga yung manual na pagbilang sa balota dun sa lumabas sa digital. Bakit kamo? In light of all the anomalies na alleged, no? Na meron pong mga overvotes or meron pong nagbabago na boto na pag binoto si A, lumalabas si B. Nabalitaan niyo po siguro lahat yung mga ganyan. These are all immaterial. What is material is the fact that
if we implement manual counting, masosolve po lahat ng problema na yan, mga anomalya na yan. Now, as to the past replies of the relevant authorities na kailangan daw nila, ano yung partner, kailangan daw nila ng batas pa para mag-implement ng manual count. We vehemently object to that reply. Hindi po kailangan ng batas para implement ang manual count dahil may batas na po. We are reiterating that. Meron ng Section 31 sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Irise, which is still pending also in the Supreme Court. No? Gusto lang namin sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition. Dahil po, it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law, and there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have respectfully and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po. I ask all media men to emphasize, because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon or ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on the record. Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Well, ang opinion po ni Pastor Apollo Sikibuloy niyan is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun pong nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets, no? Para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng pagboto ng mga tao. Kitang-kita po ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating hinahangad na nakasaad po sa Republic Act 9369. Kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang amendment po sa Republic Act 8436. Kasi yung Republic Act 8436, full automation yon. Pati counting, dapat full automation. Inamenda yan. The COMELEC may adopt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo Sikibuloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang
declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya nag-ano sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin. Para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. I'm happy to see you guys. And my great lawyers are right in front of you. Yan po ang PDP. Ngayon po, kagabi, nag-uusap kami na basta nangyari po na sinasabi meron haka-haka na ganito. 16.8 million ba? Brothers? Tama ba? Overvote. Overvote. Compared sa last election na 1 million plus lang. Compared sa, yes, oo. Alam niyo po, ang dami nagtatanong na kapwa natin Pilipino, ano nangyari doon sa boto namin? Kami po hindi naghahangad. Nakikinig na po ako kanina pa. Sinabi ni JB din, sinabi din ni Richard, sinabi ng mga kasamahan ko. Hindi kami naghahabol para makaupo. Ito pong ginagawa namin para sa sambayanan. Kailangan po malaman nila kung ano nangyari. Kasi alam niyo po ako, nag-akyat pa na naka-wheelchair na babae para makaboto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko, kung may problema, ganito. Nagtanong, ano nangyari sa boto namin? Paano kung masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala ko sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual counting na sinasabi ng aking mga kasama, doon ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi ho kami naghahangad ng mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Salamat po. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Bundok, dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung bilangan sa mga presinto at saka sa mga city and provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga syudad. So, ongoing na, malapit nang matapos yung canvassing ng senatorial votes sa COMELEC at yung mga party list. So, maaaring sabihin natin na mutan academic na ang COMELEC ay gagawa pa ng manual counting. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon sa statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 or 2022, masyadong napakalaki nitong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon. Ano? Pero ito ay masasabi nating failure of election in a way. At because of this, yung aming panawagan ni na Atty. Torion at ni Atty. GB Bundok bilang competitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, magfa-file kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is moot and academic already, pero
kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered both an academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exceptions. And second, for the guidance of the bench and the parts, second exemption yan. The third, if it is for public interest, definitely, itong election na ito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito, doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang ang buksan ng COMELEC, total alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiyang ginamit at overvotes ng 16.8 million, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At ang gusto lang natin ito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari? Doon pa sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing mahina ang Duterte? Eh kung dito sa Luzon nangyari yan, kaninong boto yung 16.8 million na yan supposed to be na ma-account? Hindi natin alam. Gusto lang natin malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging action ang ating mga ahensya rito, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistemang umiiral sa atin talaga sa Pilipinas, hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Yun lamang po.